Wala namang handa. Sabay na ni Sesa! Laki na ng pinagbago ng bahay, ah. Pa! Talagang marami na nagbago dito at hindi ka na kailangan dito. Dito ka na lang muna sa kwarto ni Joridel. Tara. Papaayos ko na lang yung kwarto kasi medyo magulo eh. Ito kasing si Joridel eh, binata na, nagpapalaki na ng katawan. Nagpabili ba naman ng barbell? Kung nakakagulo ako dito, doon na lang ako kila paring Junior. Okay lang naman sa akin. Ano ka ba? Bukas ang bahay na to para sa'yo, no? O mga anak, kumain na kayo. Thanks, ma. Kung gusto niyo kumain, may meeting pa ako, iatid ko pa kayo. Oh, kala ko ba may dali ko mag-atid sa mga bata? Joridel, anong year mo na? Third year po, Dad. Ikaw, Risa, ba't college ka na? Opo, fourth year nursing. O talaga? Galingan mo, ah. Bakit mo ba kailangan tanongin ang lahat? O ako, interior designer na gusto mag-arkitekto, pero hindi ito natupad dahil mas nakakahanap ako ng kinabukasan sa kusong yun. Kailangan ko maging praktikal dahil wala ka, iniwan mo kami. Risa, tama na yan. Bilisan nyo nga, nawalan na ako ng gana. Di ba sabi ko sa'yo tapos na tayo? Please, huwag mong gawin yan. Ay, sige. I'll be there for an hour. Uy, Risa, alam mo yung balitang may gusto namang magpa-abort dito sa ospital? Oh, grabe naman, dami na nagpapa-abort dito. Uy, Ano pa nga, Sino daw? hindi ko nga alam eh, pero nanggaling mapili yata yung pangalan ng asawa. Oh, grabe naman. Oo nga eh. Mga anak, kanino yung pregnancy test na nakita ko sa banyo? Hindi akin yun. Hindi akin yung Uy, ma! Pregnancy test. Baka sa'yo yun. Kaya babalik lang ni Itay. Tama, appear tayo dyan. Itay dyan. Tigilan niyo ako ah, hindi ako nakikipag-run sa inyo. Wala pang amin? Risa, mamin ka na. Mike, sorry po. Hindi po namin sinasadya. Hindi po namin alam na ganun yung mangyayari. Lintik, ikaw? Sabi naman ni Alan, papanagutan niya ako. Papakasarin niya pa daw sa lahat ng simbahan. Di ba may pinag-usapan tayo? Ikaw nga magpapare kay Joridel? Eh, hindi ko nga alam na ganun yung mangyayari. Gusto ba namin yun? Nak, tama na. Andiyan na yan eh. Yan lang naman ang alam mo eh. Puro kalandian. Oo na, sige na. Ikaw na yung magaling dito sa pamilya na to. Anong magaling? Ikaw, ang galing-galing mo. Idol nga kita eh, di ba? Joridel, awate mo yung mga ate mo. Yaan mo sila. Malaki na sila. Landian mo! Ano nangyari? Yung anak mo, buntis. Buntis ka? O sige, sampalin nyo. Ako ba yung kailangan na sampalin dito? Di ba buntis din yung babae nyo? Teka, anong buntis? Mga anak, lumabas muna kayo. Hindi! Walang aalis. Anong buntis? Kapal na mukha mo? Ano? Eto ba talagang gusto mo? Masaya ka na sa ganito? Ma? 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 Hindi na siya lumalabas. Tingnan ka yan ah. Ayaw nga eh. Paano natin bubuksan yan? Ma, ano po nangyayari sa inyo? Ano? Meron sana
akong gustong sabihin sa'yo. Ano po yun, ma? Nalaman ko to nung ilang araw akong hindi lumabas ng kwarto. Kinakabahan naman po ako. Ano po ba yan? Anak, may tumor ako sa utak. Nakausap ko na si Father Dominic. Sabi niya, siguro, katapusan ko na. Paano po kami, ni Narisa, ng Joridel? Sino pong mag-aalaga sa amin, ma? Andiyan naman yung papa mo eh. Hindi na kayo papabayaan. Ganyan naman kayo, May, nang iwan sa ere. Anak, hanggang dito na lang ako eh. Tanggapin niyo na lang. Wait, ma. Oh, Diyos ko. Huwag niyo pong pabayaan ang pamilya ko. Mahal na mahal ko po si Mama. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Huwag niyo lang po siyang kunin. Kahit po ang pagtanggap sa sinusuklam akong tatay, magagawa ko para lang sa nanay ko. Huwag niyo pong kunin ang nanay ko. Ate, ano ba meron kay Mama? Risa, Joridel, panahon na para malaman nyo. Si Mama may taning na yung buhay niya. May tumor siya sa utak. Kaya anong kailangan natin gawin doon? Tinanong mo na ba yung doktor kung ano pa yung mga pwede niyang gawin? Wala na daw eh. Naghihintay na lang talaga si Mama ng ng nalalabi niyang buhay. Pero hindi pwede mangyari yun. Paano na tayo? Mga anak, Ma! Tawagin mo si Dok! Tawagin mo si Dok! 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 isa, Dok! panahon na para patawarin mo ang papa niyo. Malapit na akong mawala. Siya na lang ang mag-aalaga sa inyo. Ma, hindi! Kaya mo yan! Lumama ka! Mahal na mahal ko kayo. Kayong magkakapatid. Konti na lang itatagal ko sa mundo. Sige na, magpahinga na po kayo. Tasha, tawarin mo ako. Sarado sa kanya pa. Maraming salamat binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ang aking mga anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat na aking makakaya para isang maging mabuting ama at punan na aking lahat ng pagkukulang. Salamat, Henry. Bakit si Mama pa? Ano bang ginawa niya? Mabait siyang tao. Hindi dapat singilin sa kanya ito. Alam mo, hindi lahat ng masasamang tao nagkakasakit. Tignan mo si Jesus. Wala siyang kasalanan. Pero pinahirapan at tinanggap niya yun para matubos ang ating mga kasalanan. Marahil, ito na ang oras ng iyong inay. Tapos na ang kanyang misyon sa ating mundo. Mga anak, ipagdasal niyo na lang ang inyong inay. Paano iba naman si Jesus eh? Diyos yun, si Mama tao lang. Dadasal naman kami, pero bakit ganun? Kapag panahon mo na, nakatadhana na ang lahat ng bagay. Maniwala lang tayo sa Kanya. Alam niya kung ano ang nakakabuti sa atin. Mama! Uy, gising na si Mama, doktor! Doktor! Huwag na, hindi na kailangan. Makamusta ang iyong farm? Hindi na ako tatagal, Risa. Mama, Nararamdaman ko yun. huwag mong sabihin. Paano na kami, Ma? Hindi ka pwedeng mawala. Walang mag-aalaga sa amin nila ate. Nag-usap na kami ng tatay niyo. Siya nang bahala sa inyo. Di ba, Mendrin? Tama yan. Ako nang bahala sa inyo. Panahon na para patawarin mo ang iyong ama. Sige na, anak. Sige na. Tawad. Tay!
patawad sa lahat ng